magandang gabi at maligayang pagdating muli sa ating munting pahingahan ng mga kwento. Kung ikaw ay nakahiga na, marahil ay nakabalot sa malamig na kumot o marahang nakapikit habang nakikinig, hayaan mong samahan kita sa isang paglalakbay tungo sa mga lumang alamat na iniukit ng ating mga ninuno. Ang bawat salita ay dahan-dahang dumadaloy tulad ng agos ng ilog sa ilalim ng buwan. Ang bawat tunog ay marahang bumabalot parang ihip ng hangin na dumadampi sa iyong noo. Dito, wala kang kailangang gawin kundi huminga ng malalim at magpahinga. Ngayong gabi, ating pakinggan ang isang lumang alamat, isang kwento tungkol sa biyayang bumubuhay sa atin araw-araw. Ang kwento ng palay. Kaya't ipikit mo na ang iyong mga mata, damhin ang kapayapaan ng katahimikan at hayaang gabayan ka ng tinig na ito hanggang sa marating mo ang payapang mundo ng panaginip. Sa isang malayong panahon, bago pa dumating ang mga malalaking bayan, bago pa natutunan ng mga tao ang paggamit ng bakal at ng mga makabagong kasangkapan, may isang baryo na napapalibutan ng mga bundok at ilog. Ang baryong ito ay tahimik, payapa, at tila hiwalay sa magulong mundo. Ang mga naninirahan doon ay simple lamang ang pamumuhay. Gumigising sila tuwing madaling araw upang batiin ang pagsikat ng araw. Ang hangin sa kanilang lugar ay malamig at malinis, at ang mga ulap ay madalas bumababa mula sa bundok na animoy mga puting kumot na yumayakap sa buong nayon. Sa baryong ito, walang magagarbong bahay. Ang mga tahanan ng mga tao ay yari sa kawayan, pawid, at ilang troso na kanilang inipon mula sa kagubatan. Ngunit bagamat payak, ang mga bahay na iyon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Sa tuwing hapon, maririnig mo ang mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog, nagtatampisaw sa malamig na tubig, habang ang matatanda naman ay nagkukuwentuhan sa lilim ng matatandang puno. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, may isang bagay na lagi nilang pinoproblema: ang pagkain. Hindi pa natutuklasan noon ang palay, at ang mga tao ay umaasa lamang sa mga prutas ng gubat, mga lamang ugat gaya ng gabi at kamote, at ilang hayop na kanilang nahuhuli. Madali silang magutom. Kapag nagkaroon ng tag-init at natuyo ang mga halaman sa paligid, halos wala silang makain. Ang mga bata ay madalas umiyak sa gutom, at ang matatanda ay napipilitang kumain ng kakaunting bunga ng punong kahoy upang lamang mapatahimik ang kanilang sikmura. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tao ng baryo ay hindi nawalan ng pag-asa. Sila'y nananalig sa kalikasan at sa mga diwata na pinaniniwalaan nilang nagbabantay sa kagubatan, sa ilog at sa bundok. Tuwing gabi, bago matulog, sila'y nagtitipon at nag-aalay ng munting panalangin. Sana raw ay may dumating na biyayang makapagpapawi ng kanilang kagutuman. Minsan, sa isang payapang gabi, nang ang buwan ay bilog na bilog at nagliliwanag sa buong baryo, isang matandang babae ang tumingin sa langit. Siya ay si Lola Iday, ang pinakamatanda sa lahat ng naninirahan doon. Ang kanyang buhok ay puti na tila ulap, at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at karanasan. "Mga apo," wika niya habang nakapaligid ang mga bata sa kanyang paanan. "Darating ang panahon na ang ating mga panalangin ay diringgin. Hindi tayo pababayaan ng may kapal, at hindi rin tayo iiwan ng kalikasan. May darating na biyayang higit pa sa bunga ng gubat
higit pa sa mga ugat na ating hinuhukay, isang handog na magbibigay buhay sa ating lahat. Tahimik na nakinig ang mga bata. Ang kanilang maliliit na mata ay kumikislap, hindi lamang dahil sa liwanag ng buwan, kundi dahil na rin sa pag-asa na isang araw, hindi na sila magugutom. At sa mga gabing tulad nito, ang buong baryo ay tila nakahinga ng maluwag. Sa kabila ng kanilang mga suliranin, sila ay kumakapit sa pag-asa. Kinabukasan, muling bumangon ang baryo upang harapin ang araw. Ang mga lalaki ay pumasok sa gubat upang manghuli ng hayop. Ang mga kababaihan ay nagtungo sa ilog upang mangalap ng mga isda at shell. Ang mga bata naman ay naiwan sa paligid, naglalaro, umaawit at tumatawa. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting sumisilip ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Wala silang sapat na pagkain upang magtagal. Isang batang babae, si Amara, ang madalas umupo sa gilid ng ilog upang magnilay. Siya'y kilala sa baryo bilang tahimik at mapagmasid. Habang pinagmamasdan niya ang dumadaloy na tubig, napapansin niyang ang ilog ay tila may mga lihim na ibinubulong. Bakit kaya tayo laging nagugutom? Bulong niya sa sarili. Kung may mga punong nagbibigay ng bunga, kung may mga hayop na maaaring hulihin, bakit hindi sapat ang lahat ng ito para sa atin? Minsan, pakiramdam niya'y may mga matang nakatingin mula sa likod ng mga puno, mga matang hindi tao kundi nagmumula sa mga nilalang ng kalikasan. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, nakakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan na para bang may nagbabantay sa kanila. At sa bawat pagtingin niya sa malawak na parang, iniisip niya, sana may halaman na hindi nauubos. Sana may pagkaing tumutubo, hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit para hindi na kami magutom. Lumipas ang mga araw at muling dumating ang matinding tag-init. Natuyo ang mga dahon ng puno, kumurap ang lupa sa init, at halos wala nang makain ang mga tao. Ang mga bata ay nangayayat at ang matatanda ay humihina. Muli silang nagtipon sa ilalim ng punong malaki upang manalangin. Pinangunahan ito ni Lola Iday, dakilang may kapal. Wika niya habang nakatingala sa langit. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Bigyan mo kami ng pagkain na hindi mauubos. Pagkain na magbibigay lakas sa aming mga anak at apo. Tahimik ang lahat. Tanging ang ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa kanilang puso, may apoy ng pag-asa na unti-unting nagliliyab, at doon nagsimula ang isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila nagbago ng ihip. Ang buwan ng gabing iyon ay mas maliwanag kaysa dati. Ang ilog ay tila kumikislap na parang salamin, at sa di kalayuan, isang liwanag ang biglang sumilay mula sa kagubatan. Ang mga tao ay napatingin, nagtataka. Sino ang nagdadala ng liwanag na iyon? Ito ba ay isang apoy o isang nilalang? Si Amara, na laging mapagmasid, ang unang nakaramdam. Hindi ito karaniwang liwanag, bulong niya. Ito ay tanda na ang ating mga panalangin ay narinig. At doon nagtapos ang unang yugto ng kanilang kwento, isang baryong payak, mga taong nagugutom ngunit puno ng pag-asa, at isang liwanag mula sa kagubatan na magpapabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Lumipas ang mga araw, matapos masilayan ng mga taga-baryo ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Subalit bago pa nila maintindihan kung ano ang kahulugan nito, dumaan muna sila sa isa na namang mabigat na pagsubok. Ang init ng araw ay lalong tumindi. Ang lupa na dati malambot at madali nilang hukayin
upang makahanap ng mga ugat na maaaring kainin ay naging matigas na parang bato. Ang mga puno ng prutas ay unti-unting nalalagas ang mga dahon at ang mga bunga ay nagiging maliit at kulubot. Halos hindi na pwedeng kainin. Sa baryong iyon, ang mga tao'y walang ibang nakagisnang hanap buhay kundi ang mangalap ng makakain mula sa kalikasan. Ngunit ngayong ito'y tila nananahimik at ayaw magbigay. Unti-unti nilang naramdaman ang bigat ng gutom. Isang araw, habang tirik na tirik ang araw, makikita ang ilang kalalakihan sa gitna ng parang. May dalang kahoy na tila asarol. Sinusubukan nilang hukayin ang lupa upang makahanap ng nakatagong yamang pagkain. Ngunit sa bawat palo ng kanilang kasangkapan, tanging alikabok at batong matitigas ang lumalabas. Wala na talaga. Animang Doro, isa sa mga pinakamatanda sa mga magsasaka ng baryo. Ang kanyang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay mabigat. Kung ganito palagi, mamamatay tayo sa gutom. Hindi tayo dapat sumuko. Tugon naman ni Lakan, ang isa sa mga pinakamasigasig. Kung hindi sa lupa, baka sa ilog. Kung hindi sa ilog, baka sa bundok. Kailangang magpatuloy tayong maghanap. Ngunit kahit papilitin nilang maging matatag, hindi maikakaila ang kanilang kalagayan. Ang kanilang mga anak ay lumalakad ng manghihina. Ang kanilang mga asawa ay halos wala ng lakas para maglaba o magluto. Ang bawat gabi, maririnig sa mga kubo ang ungol ng mga tiyan na walang laman. Isang gabi, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng malaking punong balete, ang kanilang paboritong lugar ng pagtitipon. Doon nila ginagawa ang kanilang mga dasal. Doon sila nagtatanong ng tulong at doon sila umaasa ng himala. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Lola Iday. Kahit mahina na ang kanyang katawan, ang kanyang tinig ay malinaw at may bigat. Mga anak, mga apo, aniya, nararamdaman ko ang bigat ng ating pinagdaraanan. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang kalikasan ay may puso. Ang may kapal ay laging nakikinig. Kung patuloy tayong mananalangin, darating ang sagot. Tahimik ang lahat. Ang mga bata ay nakayakap sa kanilang mga ina, habang ang mga kalalakihan ay nakatingin sa lupa, iniisip kung paano pa sila makakasurvive. Subukan natin muling mag-alay ng panalangin. Dagdag ni Lola Iday, hindi lamang basta hiling, kundi panalangin mula sa ating puso. Ialay natin ang ating pagod, ang ating luha, at ang ating pagmamahal sa isa't isa. Ialay natin ito bilang sakripisyo, at baka sakaling ito'y marinig. At nagsimula silang manalangin. Isa-isa, lumapit ang mga tao sa gitna ng bilog. Ang ilan ay may dalang prutas kahit kaunti. Ang iba naman ay may dalang bulaklak mula sa kagubatan. Kahit kakaunti, inialay nila ito sa paanan ng punong balete. Dakilang may kapal, wika ng isang ama. Iligtas mo ang aking mga anak. Hindi ko na kayang makita silang magutom. Diwata ng kagubatan. Dasal ng isang ina, pakinggan mo kami. Bigyan mo kami ng pagkain na hindi mauubos. Maging ang mga bata ay nagbigay ng kanilang simpleng panalangin. Sana po may dumating na prutas na hindi natatapos. Ayaw na po naming umiyak sa gutom. At habang nagpapatuloy ang kanilang mga tinig, tila ba may kakaibang nangyari. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanilang balat. Ang mga dahon ng balete ay umalunignig na para bang sumasabay sa kanilang panalangin. Si Amara, ang batang mahilig magnilay sa tabi ng ilog, ay muling nakaramdam ng kakaiba. Habang nakapikit siya, nakita niya sa kanyang isipan ang isang imahe, isang dilag na nakadamit ng puti, ang buhok ay tila ginintuan,
at ang mga matay kasing liwanag ng buwan. Sa kanyang mga palad ay may hawak siyang maliit na butil na kumikislap. Nagising siya mula sa kanyang guni-guni at agad na nagtanong sa sarili, sino siya? Ano ang butil na iyon? Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Lola Iday. Nararamdaman ko, mahina niyang tinig. Nararamdaman kong malapit na ang sagot. Malapit nang dumating ang biyayang ating hinihintay. Ngunit kailangan pa nating magtiis. Kailangan pa nating maniwala. Lumipas ang ilang linggo. Ang baryo ay patuloy na nagsusumikap. Ang mga magsasaka ay nagtungo pa sa kabilang bundok upang maghanap ng ibang klase ng ugat at halamang makakain. Ang mga kababaihan ay matiyagang nagtitinda ng mga tinik, kabibe at kung ano-anong bagay na maaari nilang ipagpalit sa mga kalapit baryo. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi pa rin sapat. Ang kanilang mga pisngi ay lumubog, ang kanilang mga braso ay numipis, ang kanilang mga mata ay puno ng pagod at gutom. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging sandigan nila ay ang gabi-gabing panalangin sa ilalim ng balete. Araw-araw, kahit pagod, kahit gutom, kahit halos mawalan na ng boses, sila ay nagtitipon upang muling magdasal hanggang isang gabi habang sila'y nag-aalay ng kanilang panalangin. May kakaibang tunog silang narinig. Isang banayad na awit na nagmumula sa kagubatan. Ang himig ay malambing, nakakaantok, ngunit puno ng pangako. Nagtaka ang mga tao. Sino ang umaawit sa ganitong oras? Sino ang tinig na tila nanggagaling sa hangin? At sa kanilang pagtigil, biglang sumilay muli ang liwanag mula sa gubat, mas maliwanag, mas malinaw kaysa sa unang beses. Dumating na, bulong ni Amara habang hawak ang kanyang dibdib. Dumating na ang sagot sa ating mga panalangin. At doon nagtapos ang ikalawang kabanata sa pagitan ng gutom at pag-asa, ng panalangin at paghihintay, at ng pangakong may himalang paparating mula sa kalikasan mismo. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Ang gabing iyon ay hindi malilimutan ng sinumang taga-baryo. Habang nakatipon silang lahat sa ilalim ng punong balete, ang liwanag mula sa kagubatan ay unti-unting lumapit. Hindi ito apoy, sapagkat hindi ito kumikibot na parang apoy. Hindi rin ito karaniwang ilaw, sapagkat hindi nasisilaw ang mga mata ng tumitingin. Sa halip, ito ay liwanag na banayad. Malamlam ngunit nakakaakit. Tahimik ang lahat. Ang mga bata ay kumapit sa kanilang mga ina, habang ang mga lalaki ay marahang tumindig, handa kung sakaling may panganib. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ramdam nila na ang liwanag na iyon ay hindi dala ng panganib, kundi ng pag-asa. Mula sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang isang figura. Siya ay isang babae na may mahabang buhok na kumikislap na parang gintong hibla. Ang kanyang kasuotan ay puting-puti, animoy hinabi mula sa ulap. Ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang. At saan man siya tumapak, tumutubo ang munting mga bulaklak sa damuhan. Diwata, bulong ng isa sa matatanda. Isang diwata ang dumating, nagpatuloy sa paglapit ang dilag. At nang siya'y nasa gitna na ng pagtitipon, tumigil siya at ngumiti. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit nakakaaliw, parang awit ng ilog na umaagos. Mga anak ng lupa, wika niya. Narinig ko ang inyong mga panalangin.
Nararamdaman ko ang bigat ng inyong pagdurusa. Nakita ko ang inyong pagtitiis at nasilayan ko ang inyong sakripisyo. Napaluha ang mga tao. Wala silang inaasahang dumating na tulad niya. Hindi nila inakalang ang kanilang mga bulong tuwing gabi ay dinig pala ng isang makapangyarihang nilalang. Lumitaw si Lola Iday sa unahan. Yumuko bilang pagbibigay galang. O Diwata, salamat sa iyong pagdating. Naway pakinggan mo ang aming mga hinaing. Matagal na kaming nagugutom. Matagal na naming hinihiling ang pagkain na hindi mauubos. Ang Diwata ay tumingin sa kanya at marahang tumango. Dumukot siya mula sa kanyang palad ng isang kakaibang bagay. Isang maliit na butil. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napakaliit nito. Halos kasing laki lamang ng ulo ng langgam. Ngunit sa kabila ng liit nito, ang mga tao'y hindi makapaniwala. Para bang naramdaman nila ang tibok ng buhay mula sa maliit na butil na iyon. Ito ang handog ko, sabi ng Diwata. Isang butil ng biyaya, tinatawag itong palay. Nagkatinginan ang mga tao. Wala silang narinig na ganoong salita noon. Palay? Bulong ni Amara na nakatingin ng may pagtataka. Oo, sagot ng Diwata. Ito ay buto na. Kapag inalagaan ninyo, ay tutubo at magbibigay ng pagkain na higit pa sa inyong makakaya. Hindi lamang ito para sa inyo ngayon, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. Marahang lumapit ang Diwata kay Amara, ang batang unang nakakita ng kanyang imahe sa panaginip. Lumuhod siya sa harap ng dalagita at iniabot ang butil. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang unang binhi. Wika niya, sapagkat ikaw ang may dalisay na puso at ikaw ang nakarinig ng aking tawag bago pa man ako dumating. Nanginginig si Amara habang tinatanggap ang butil. Parang bigla siyang binalot ng init kahit malamig ang gabi. Ramdam niya ang tibok ng butil sa kanyang palad na parang may buhay itong sarili. Ngunit tandaan ninyo, patuloy ng Diwata, hindi ito madaling biyaya. Ang palay ay nangangailangan ng tiyaga, ng pag-aalaga at ng pagkakaisa. Hindi ito basta tutubo kung walang sipag at malasakit. Ang bawat butil na inyong aanihin ay bunga ng inyong pawis at pagpupunyagi. Kaya't huwag ninyo itong sayangin at higit sa lahat, huwag ninyo itong ipagkakait sa isa't isa. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Alam nilang ang kanilang hinihintay na sagot ay nasa kanilang mga kamay na. Ngunit naroroon din ang takot. Kaya ba nila itong alagaan? Bago tuluyang mawala, itinaas ng Diwata ang kanyang kamay. Biglang umihip ang malamig na hangin at ang mga bituin ay kumislap na tila sumasayaw. Alalahanin ninyo, huling wika ng Diwata. Ako'y naririto lamang sa lilim ng kagubatan. Kapag kayo'y nangangailangan ng gabay, tumawag lamang kayo mula sa inyong puso. Ngunit ang tagumpay ng palay ay nakasalalay sa inyo. At sa isang kisap mata, naglaho siya na parang ulap na dinala ng hangin. Ang liwanag na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting naglaho at muling bumalik ang tahimik na dilim ng gabi. Naiwan ang buong baryo na nakatitig kay Amara na mahigpit na nakahawak sa butil ng palay. Wala ni isa mang nag-usal ng salita. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagtataka, pangamba, at higit sa lahat, pag-asa. Lumapit si Lakan, ang masigasig na lalaki, at marahang hinawakan ang balikat ni Amara. Anak, wika niya, ang butil na iyan ang magiging susi ng ating kaligtasan. Iingatan natin iyan ng buong puso. Tumango si Amara, ngunit hindi pa rin makapagsalita. Ang kanyang dibdib ay puno ng damdamin at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang salamin
ng mga bituin sa langit. Sa gabing iyon, walang nakatulog ng maaga. Lahat sila ay nakaupo sa paligid ng balete, nag-uusap, nagbubulungan. Paano natin itatanim? Tanong ng isang ina. Paano natin ito paramihin? Dagdag ng isa pa. Paano kung mawala o masira ang butil? May kabaring nagtanong. Ngunit kahit maraming tanong, isa lang ang tiyak. Sila'y binigyan ng pagkakataon. Ang isang baryong dating lugmok sa gutom, ngayon ay binigyan ng pag-asa sa isang munting butil. At bago mag-umaga, si Lola Iday ay tumindig muli at nagsalita. Mga anak, mga apo, tandaan ninyo ang sinabi ng diwata. Ang butil na ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay handog, isang biyaya na dapat ingatan at mahalin. Hindi ito madaling tagumpay, ngunit kung tayo'y magtutulungan, tayo'y hindi na muling magugutom. Dahan-dahan, isa-isang tumango ang mga tao. Sa kanilang mga mata, naroon ang liwanag ng bagong pag-asa. At sa pagsikat ng araw, ang baryo ay muling nabuhay, ngunit ngayon may bagong misyon. Ingatan at paramihin ang munting butil ng palay na inihandog ng diwata. Sa kanilang puso, alam nilang ito ang simula ng pagbabagong magpapakilala sa kanila sa buong mundo. Kinabukasan, matapos ang mahiwagang gabi ng pagdating ng diwata, ang buong baryo ay nagising na may kakaibang sigla, bagamat pagod pa rin ang kanilang mga katawan sa gutom. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, sapagkat sa unang pagkakataon, may hawak silang biyayang maaaring magbigay ng bagong simula, ang munting butil ng palay na iniwan sa kanila ng diwata. Si Amara, ang batang pinagkatiwalaan ng butil, ay maingat na iniingatan ito sa loob ng isang maliit na sisidlang yari sa bao ng niyog. Itinali niya ito ng dahon ng buri upang hindi mabuksan ng sinuman nang hindi niya nalalaman. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat, para bang dala niya ang mismong kinabukasan ng kanilang baryo. Tamara, sabi ng kanyang ina habang siya'y nakaupo sa may dapugan. Ingatan mong mabuti ang binhing iyan. Huwag mong iwawala at huwag mong ibabagsak, tumango ang dalagita. Inay, hindi ko po ito pababayaan. Pangako. Sa sumunod na gabi, muling nagtipon ang mga tao sa ilalim ng balete. Ngayon, hindi na sila nagdarasal ng puro paghiling. Ang kanilang pag-uusap ay tungkol na sa kung paano itatanim ang butil ng palay. Hindi natin alam kung paano ito aalagaan. Sabi ni Mang Doro, nakilala sa pagiging maingat at matanda na sa karanasan. Ngunit sinabi ng diwata na kailangan ito ng tiyaga at pagkakaisa. Ibig sabihin, hindi ito maaaring basta ibaon sa lupa at hintaying tumubo. Marahil kailangan ito ng tubig, dagdag ni Lakan. Kahit anong halaman ay nangangailangan ng tubig, baka kailangan din ng araw, sabi ng isa pang ina. At baka dapat nating bantayan upang hindi kainin ng mga ibon o hayop. Nagpatuloy ang kanilang talakayan hanggang sa magdesisyon sila. Itatanim nila ang butil malapit sa ilog, kung saan laging may sapat na tubig at kung saan ang araw ay malayang sumisinag. Kinabukasan, sama-sama silang nagtungo sa lugar na kanilang napili. Ang lupa ay kanilang hinukay ng dahan-dahan. Hindi nila ginamit ang pangkaraniwang lakas na ginagamit sa paghuhukay ng mga ugat, kundi marahan nilang hinaplos ang lupa na animoy inihahanda para sa isang sagradong pag-aalay. Si Amara ang may hawak ng butil. Bago niya ito ilagay sa butas na inihanda, tumingin muna siya sa kalangitan. O diwata, wika niya sa kanyang puso. Narito na po ang butil na ipinagkatiwala ninyo. Pangangalagaan po namin ito at hindi po namin sasayangin.
Dahan-dahan niyang inilagay ang butil at saka nila tinakpan ng lupa. Pagkatapos, nagdala sila ng tubig mula sa ilog at ibinuhos ng marahan, at nang matapos, naghawak-hawak sila ng kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng panalangin at pag-asa. Lumipas ang mga araw at halos hindi mapakali ang mga tao. Araw-araw, sila'y pumupunta sa lugar kung saan nila inilibing ang butil ng palay. Pinupunasan nila ang mga damo sa paligid, binabantayan mula sa mga hayop, at dinidiligan ito araw-araw. Minsan, may ilan sa kanila ang nawawalan ng pag-asa, baka wala itong silbi. Wika ng isa. Baka wala namang tutubo, ngunit si Amara, kahit bata pa, ay laging nagpapalakas ng loob. Maghintay tayo. Sinabi ng diwata na ito'y magiging pagkain natin. Kailangang magtiwala tayo. Hanggang isang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa damuhan, napansin ni Amara ang isang munting usbong, manipis, berde, at tila mahina, ngunit matatag na tumatayo mula sa lupa. "Tumubo na!" sigaw niya. Nagmadali ang lahat ng taga-baryo at sabay-sabay nilang nasilayan ang unang palatandaan ng kanilang pag-asa. Ang mga bata ay tuwang-tuwa, nagpalakpakan at sumayaw sa paligid. Ang mga matatanda ay napaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa na unti-unti nang natutupad. Lumipas ang mga linggo at ang maliit na usbong ay naging matibay na halaman. Tumataas ito bawat araw, ang mga dahon ay lumalapad at ang kulay nito'y lalong kumikinang sa ilalim ng araw. Ang buong baryo ay naging mas masigla. Araw-araw, may nakatakdang magbantay sa halaman. May mga nagdidilig, may nagtataboy ng mga ibon, at may nag-aalis ng damo. Sama-sama nilang inalagaan ang halaman na tila isang anak na kanilang pinapalaki. At habang lumalaki ang halaman, napansin nila na hindi lang ito basta halamang tulad ng iba. Ang kanyang tangkay ay matibay. Ang mga dahon ay kumikislap na tila may gintong himig. At isang araw, lumabas ang mga maliliit na butil sa dulo ng tangkay, maninipis na butil na kulay ginto, kumikislap kapag natatamaan ng araw. Palay! Bulong ng lahat, ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwala. Ang munting butil na ibinigay ng diwata ay ngayon ay nagbunga ng napakaraming butil, at nang kanilang subukan itong pitasin at lutuin, natuklasan nilang ito'y masarap, nakabubusog at nagbibigay lakas na higit pa sa anumang ugat o prutas na kanilang nakain noon. Ang kanilang mga tiyan ay unang beses na puno sa mahabang panahon. Ang mga bata ay nakatawa at nakatakbo ng may lakas. Ang mga matatanda ay nakahinga ng maluwag, at ang buong baryo ay nagdiwang. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanilang kasayahan, sapagkat nang kanilang itanim ang ilan sa mga butil, muli itong tumubo at nagbunga, at nang ulitin pa nila, mas lalo itong dumami. Hindi na sila nagugutom, hindi na sila umaasa lamang sa prutas at sa mga ugat ng gubat. Ngayon, mayroon silang sariling pagkain, isang biyaya na unti-unting naging bahagi ng kanilang buhay. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag sa langit, muling nagtipon ang mga tao sa ilalim ng balete. "Mga anak," sabi ni Lola Iday, "huwag ninyong kalilimutan ang ating pinagdaanan. Ang palay ay hindi lamang pagkain. Ito ay biyayang mula sa diwata, biyayang ipinagkatiwala sa atin ng kalikasan, kaya't alagaan natin ito. Huwag tayong maging sakin at huwag natin itong sayangin." Tahimik ang lahat, ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang totoo ang sinabi ni Lola Iday. Ang butil ng palay ay handog isang regalo na hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa lahat ng susunod pang henerasyon.
At sa kanilang pagdiriwang, dumampi ang malamig na hangin at ang mga bituin ay tila mas kumikislap kaysa dati. Para bang ang diwata ay muling nakatingin sa kanila mula sa kalangitan, nagmamasid at natutuwa sa kanilang tagumpay. At doon natapos ang ika-4 na kabanata, ang pagkakatanggap ng munting butil, ang kanilang pag-aalaga at ang biyayang unti-unting nagbago sa kanilang buhay, magpakailanman. Ang mga araw ay lumilipas na may kasamang kasiglahan. Ang dating baryong tigib ng pagdaing at gutom ay ngayoy puno ng ingay ng mga batang tumatakbo, halakhak ng mga ina at kwento ng matatanda. Ngunit higit sa lahat, ang bawat isa ay abala sa bagong gawain, ang pagtatanim ng palay. Sa tabi ng ilog kung saan unang sumibol ang mahiwagang butil, nagsimulang magtanim ang mga tao. Hindi na iisa ang kanilang butil ngayon, sapagkat mula sa unang ani ay nakakuha sila ng marami pang binhi. Bawat pamilya ay nabigyan ng tig-iilang dakot, at bagaman kakaunti pa lamang, sapat na upang magkaroon ng bagong simula. Isang umaga, dumalaw si Amara sa kanilang maliit na taniman. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang ilang butil na ipupunla. Tahimik niyang isinuksok ang mga ito sa mamasa-masang lupa, habang ang hangin ay dumadaloy na para bang may dalang awit ng kalikasan. Lumaki kayo at dumami. Mahinahon niyang bulong. Kayo ang sagot sa aming panalangin. Nakatingin ng kanyang ina, si Aling Dela, mula sa malapit. Amara, anak, tandaan mo, ang palay ay hindi lamang ating pagkain. Ito rin ay ating pananagutan. Ang diwata ay nagbigay at tayo'y dapat maging tapat sa ating pangangalaga. Tumango si Amara. Opo, inay, hindi ko po makakalimutan. Habang lumalaki ang kanilang tanim, natuklasan ng mga magsasaka ang tamang paraan ng pagtatanim. Natutunan nilang kailangang patagin ang lupa at lagyan ng tubig upang maging malambot ang paligid ng palay. Natutunan nilang huwag hayaang matuyo ang lupa at bantayan laban sa mga ibon at hayop na nais kumain nito. Nanguna si Mang Doro sa pagtuturo, sapagkat kahit matanda na siya, mabilis niyang napansin ang mga bagay na nakakatulong sa paglago ng halaman. Mga anak, sabi niya minsan habang sila'y nagbabantay sa bukid, ang palay ay tulad ng isang bata. Kung kulang sa tubig, siya'y manghihina. Kung walang araw, siya'y hindi lalago. At kung hindi mo iingatan, siya'y mawawala. Tumango ang lahat at lalo nilang pinagbuti ang kanilang pangangalaga. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang araw na hindi nila malilimutan. Habang sila'y naglalakad sa palayan, napansin nilang ang mga tangkay ng palay ay yumuyuko sa bigat ng mga butil. Ang kanilang mga kulay ay tila ginto sa ilalim ng araw, at ang hangin ay nagbibigay ng mahinang ugong habang dumadaloy sa mga ito. Handa na ang ating ani. Sigaw ng isa. Ang buong baryo ay nagtipon, ang mga bata ay nagdadala ng basket, ang matatanda ay may dalang arit, at ang mga ina ay naghahanda ng sisidlan. Sama-sama nilang inani ang palay. Hindi iyon mabilis na gawain, ngunit bawat putol ay puno ng kagalakan. Sa gitna ng kanilang anihan, napansin ni Amara na ang mga mukha ng mga tao ay nagliliwanag. Ang mga dating payat at maputlang pisngi ay ngayon ay may kulay. Ang kanilang mga mata ay puno ng sigla. Napakaganda ng biyayang ito, bulong niya. Pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aani, napuno nila ang kanilang mga sisidlan. Ang kanilang mga kubo na dati walang laman ay ngayoy puno ng palay. Ang kanilang mga tiyan na dati laging hungkag ay sa wakas ay nabusog, at nang sila'y nagsalo-salo sa unang lutong kanin mula sa kanilang ani,
Halos hindi sila makapaniwala sa sarap at bango ng pagkain. Ang mga bata ay ngumiti ng malapad, ang matatanda ay napaluha, at ang lahat ay nagpasalamat. Ngunit hindi lang ang kanilang mga tiyan ang napunan, ang kanilang mga puso rin ay nabusog ng pag-asa. Hindi na tayo magugutom, sabi ni Aling Dela. Hindi na natin kailangan pang maghanap sa gubat o mangamba tuwing tagtuyot. Mayroon na tayong sarili nating pagkain. Ngunit huwag nating kalimutan, dagdag ni Mang Doro, ang palay ay hindi lamang biyaya para sa atin ngayon. Ito'y para rin sa ating mga anak at apo, kaya't kailangan nating itanim muli at huwag ubusin ang lahat. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa bawat anihan, may iniilaan silang butil para muling itanim. Hindi nila inubos ang lahat, sapagkat alam nila na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang pagkain ngayon, kundi ang kasiguruhan ng pagkain bukas. Dahil dito, dumami ng dumami ang kanilang ani. Unti-unting lumawak ang kanilang mga taniman at unti-unti ring umunlad ang kanilang pamumuhay. Hindi na sila natatakot sa gutom, ang kanilang mga katawan ay lumakas at ang kanilang mga puso ay naging mas mapayapa. At sa bawat anihan, hindi lamang sila nagtitipon upang kumain. Sila'y nag-aalay rin ng pasasalamat sa ilalim ng balete. Sila'y nag-aalay ng kaunting palay bilang tanda ng kanilang utang na loob sa diwata at sa kalikasan. Salamat sa iyong handog. Sabay-sabay nilang winiwika. Pangangalagaan namin ang biyayang ito at ipapasa sa susunod na saling lahi. Minsan, habang nagbabantay sa palayan, si Amara ay nakatulala sa mga tangkay na kumikislap sa ilalim ng araw. Kung hindi dumating ang diwata, bulong niya, baka wala na kami ngayon. Ang buhay namin ay tila abo na lamang. Ngunit dahil sa isang munting butil, muling nabuhay ang aming pag-asa. Napangiti siya at itinulak ng hangin ang kanyang buhok. Para bang may malamig na tinig na bumulong sa kanyang tenga. Tandaan mo, bata, ang biyaya ay dapat laging alagaan. Napatingin siya sa kalangitan at sa kanyang puso. Alam niyang ang diwata ay naroroon pa rin, nakamasid at nagagalak sa kanilang tagumpay. At mula noon, naging bahagi ng kanilang buhay ang palay. Hindi lamang ito pagkain, ito'y naging simbolo ng kanilang pagkakaisa, pagtitiyaga at pananampalataya. Sa bawat butil na kanilang inaani, naaalala nila ang panahong sila'y gutom at nagdasal, at ang gabing dumating ang diwata upang ibigay ang handog ng kaligtasan. At ang unang pagtatanim at pagbibigay bunga ng palay ay siyang naging simula ng kasaysayan na hindi kailanman malilimutan ng kanilang lahi. Mula nang dumami ang ani ng palay sa baryo, ang dating payat at malungkot na pamayanan ay unti-unting naging masigla. Ang mga bata ay lumaking malusog, may lakas upang maglaro sa gilid ng ilog. Ang mga kababaihan ay abala sa paggiling ng palay upang maging kanin, at ang mga kalalakihan ay nagtutulungang magbantay sa mga taniman. Hindi na nila iniinda ang gutom tuwing tag-ulan o tag-init, sapagkat laging may sako ng palay na nakatago sa kanilang mga kamalig. Sa bawat hapunan, sabay-sabay nilang sinasandok ang mainit na kanin na bumabalot sa kanilang tiyan at nagdudulot ng kakaibang ligaya. Ang palay ang ating kaligtasan, madalas sabihin ni Mang Doro. Huwag tayong maging pabaya at huwag kalilimutan kung saan nagmula ang biyayang ito. Ngunit habang dumarami ang ani, dumarami rin ang tukso. Ang kasaganaan na dati pinagdiriwang ay unti-unting nagbukas ng pintuan sa bagong hamon
Isang hamon na hindi nagmumula sa gutom, kundi sa kanilang sariling puso. Sa una, simple lamang ang kanilang pamumuhay. Ang bawat pamilya ay may pantay-pantay na bahagi ng palay. Ngunit nang lumaki na ang mga ani, may ilan na nagsimulang magnasa ng higit pa. Si Lakan, ang isa sa mga malalakas na lalaki ng baryo, ay napansin na ang kanyang sakahan ay mas maliit kaysa sa iba. Kung mas marami akong lupa, mas marami akong aanihin, bulong niya sa sarili. Bakit ko hahayaang mas malaki ang ani ng iba kaysa sa akin? At isang gabi, dahan-dahan niyang inangkin ang bahagi ng lupa na hindi kanya walang nakapansin sa simula. Ngunit kalaunan, napansin ng ibang magsasaka na lumiit ang kanilang taniman. Bakit ganito? Tanong ng isang magsasaka. Parang nabawasan ang lupa natin. Ngunit si Lakan ay nagkibit balikat lamang at nagsabi ng palusot, "Siguro'y nagkamali lamang kayo sa pagkakatanim." Unti-unti, nagsimulang kumalat ang pag-aalinlangan. Ang mga dating nagkakaisa ay nagkaroon ng pagdududa sa isa't isa. May ilan na ayaw magpahiram ng butil kahit pa para sa muling pagtatanim. May ilan naman na itinago ang kanilang ani, natatakot na baka hingin ng iba. Bakit sila nagiging sakim? Tanong ni Amara sa kanyang ina. "Anak," sagot ni Aling Dela, "kapag marami na ang hawak ng tao, kadalasan mas lalo pa siyang nagiging uhaw. Ang kasaganaan ay maaaring maging biyaya, ngunit maaari rin itong maging sumpa kung hindi natin babantayan ang ating puso." Isang araw, dumating ang bagyo. Ang malalakas na ulan ay bumuhos at ang hangin ay nagbagsakan ng ilang punong nakatayo sa paligid ng palayan. Ang ilan sa kanilang mga ani ay nasira at ang mga magsasaka ay nagulat at nagdalamhati. "Nawala ang kalahati ng aming palay," sigaw ng isa. "Paano na tayo? Paano na ang pagkain natin sa susunod na buwan?" Wika ng iba. Ngunit higit pa sa pinsala ng bagyo ang sumubok sa kanila, sapagkat sa oras ng pangangailangan, hindi na ganoon kadali ang magtulungan. Ang ilan ay nag-imbak ng sobra para lamang sa kanilang pamilya, samantalang ang iba ay halos walang natira. "Bigyan ninyo kami ng kaunti," pakiusap ng isang mag-anak. "Kahit ilang dakot lamang, sapat na upang makatawid." Ngunit may ilan na umiiling at nagsasabing, "Pasensya na. Kailangan naming ipunin ito para sa sarili naming anak." Sa gitna ng kaguluhan, muling nagtipon ng mga tao sa ilalim ng balete. Ngunit ngayon, hindi na katahimikan at pag-asa ang nangingibabaw, kundi pagtatalo. Hindi patas na kami mawalan, samantalang ang iba ay may sobra. Sigaw ng isa. "Bakit kami ang laging nagbibigay? Hindi ba't kailangan din naming isipin ang aming pamilya?" Sagot naman ng isa pa. Ang dating payapang baryo ay napuno ng sigawan. Ang kanilang pagkakaisa ay tila nabasag, at ang biyayang minsang naging dahilan ng kanilang pag-ahon ay ngayoy nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Tahimik na nakatingin si Amara sa lahat. Sa kanyang murang edad, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, at sa kanyang puso, naalala niya ang tinig ng diwata noong gabing unang dumating. Ang biyaya ay dapat alagaan, hindi pag-awayan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad mag-isa sa palayan, nakatingin siya sa mga tangkay ng palay na bagamat may pinsala mula sa bagyo ay nakatayo pa rin. Yumuko siya at hinaplos ang mga ito. "Kung kami magpapatuloy sa pag-aaway," bulong niya, "baka mawala ang lahat ng ito. Baka wala nang matira para sa amin at wala na ring matira para sa aming mga anak." Ang hangin ay dumausdos sa kanyang pisngi at muli niyang naramdaman ang malamig na haplos na para bang galing sa diwata. Hindi man lumitaw ang anyo ng diwata, tila may bulong na gumabay sa kanyang isip. Turuan silang muling magtulungan
Ang palay ay hindi dapat maging dahilan ng kasakiman, kundi ng pagkakaisa. Kinabukasan, tinipon ni Amara ang mga bata. Sila'y nagtanim ng kaunting palay sa isang maliit na bahagi ng lupa. Habang nagtatanim, kumanta sila ng mga awitin ng pasasalamat at pagtutulungan. Napansin ng mga matatanda ang ginagawa ng mga bata at dahan-dahan silang lumapit. "Bakit kayo nagtatanim kahit maliit lang?" tanong ng isa. Ngumiti si Amara. "Sapagkat kung kami magtutulungan, kahit maliit ang simula, lalaki rin ito. Ang palay ay hindi para sa isa lamang, ito'y para sa lahat." Tahimik ang mga matatanda. Isa-isa silang naglapitan at nagsimulang magtanim kasama ng mga bata. Unti-unting nagbalik ang alaala ng kanilang unang pagtutulungan. Ang gabing sila'y nagdasal ng sabay at ang araw na unang tumubo ang munting usbong ng pag-asa. At sa kanilang muling pagkakaisa, natutunan nilang ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa dami ng ani, kundi sa dami ng pusong handang magbahagi. Ang hamon ng kanilang kasakiman ay napalitan ng pagtutulungan. At mula noon, tuwing sila'y aanihin, laging may bahagi na inilalaan para sa mga walang sapat at laging may nakatagong butil para sa muling pagtatanim. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang isip, alam nilang may mga darating pang pagsubok. Sapagkat sa bawat biyaya, laging may kalakip na hamon, at sa bawat hamon, kailangan nilang muling bumalik sa aral ng diwata. Ang biyaya ay dapat alagaan, hindi pag-awayan. At habang ang buwan ay muling sumikat sa kalangitan, ang mga tao ay natulog ng may mas magaan na puso, hindi dahil sa dami ng palay na nasa kanilang kamalig, kundi dahil muling nabuhay ang diwa ng pagkakaisa sa kanilang baryo. Matapos ang kanilang pagkakasundo at pagbabalik loob sa pagtutulungan, muling sumigla ang baryo. Lumaki ang kanilang mga ani at unti-unting napuno ang kanilang mga kamalig ng gintong butil ng palay. Ang mga bata ay masigla at malusog, at ang mga matatanda ay nakakahinga na ng mas maluwag. Sa bawat hapunan, ang amoy ng bagong saing na kanin ay kumakalat mula sa bawat kubo, nagbibigay ng init at saya sa bawat pamilya. Ngunit, tulad ng sinabi ng mga nakatatanda, ang buhay ay hindi laging may dalang ginhawa, sapagkat matapos ang mga bagyo at kasakiman, may panibagong pagsubok na dumating. Isang pagsubok na mas mahaba, mas tahimik, ngunit kasing bigat ng alinmang kalamidad. Ito ang tagtuyot. Noong una, hindi ito agad naramdaman. Ang mga araw ay tila karaniwan lamang. Mainit ang araw, magaan ang simoy ng hangin, at patuloy na sumisibol ang mga halaman. Ngunit nang lumipas ang mga linggo, unti-unting natuyo ang ilog. Ang dating umaapaw na tubig ay naging payat na batis, at ang mga isda ay halos wala nang malanguyan. Ang lupa sa palayan ay nagsimulang magbitak. Ang dating mamasa-masang lupa ay naging matigas at tuyot, tila mga sugat na hindi maghilom-hilom. "Naku!" wika ni Mang Doro habang hinahaplos ang bitak sa lupa. "Ito na ang kinatatakutan ko. Kung magpapatuloy ito, mahihirapan ang ating palay." At totoo nga ang kanyang sinabi. Ang mga tangkay ng palay na dati berde at kumikislap ay unti-unting nanilaw. Ang mga dahon ay kumulot at ang mga uhay ay tila tumigil sa paglaki. Nagtipon ang mga tao sa ilalim ng balete, gaya ng dati nilang ginagawa sa oras ng kagipitan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala. "Wala ng tubig sa ilog," sabi ng isa. "Ang mga balon ay halos wala na ring laman," dagdag ng iba. "Kung magpapatuloy ito, paano na tayo?" tanong ng isang ina na may kargang sanggol. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga matatanda ay hindi makapagbigay ng sagot. Ngunit si Amara, bagamat kabado, ay nagsalita.
Hindi ba't dumana tayo sa gutom noon? Hindi ba't tinulungan tayo ng diwata at ng ating pagkakaisa? Baka ito'y panibagong pagsubok upang ipaalala sa atin na dapat tayong magtiwala at magtulungan. Bagamat hindi natugunan ng kanyang salita ang pangangailangan sa tubig, nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa kanilang puso. Sa mga sumunod na araw, nag-isip sila ng paraan upang mapanatili ang kanilang palay. Gumawa sila ng mga hukay upang makalikom ng ulan. Umaasa na may darating na buhos mula sa langit. Ang iba naman ay nagdala ng tubig mula sa mga malalayong balon. Kahit pa ito'y mabigat at nakakapagod, may mga bata na tumulong din. Nagdadala ng maliliit na banga na puno ng tubig. Kahit kaunti lamang ang kanilang maibuhos. Ngunit gaano man sila magsikap, hindi pa rin sapat ang tubig para sa malalawak na taniman. Ang ilan sa mga halaman ay tuluyang natuyo at namatay. Paano na? Bulong ng isa. Kung tuluyang matuyo ang palay, babalik tayo sa gutom. Habang sila'y nasa gitna ng pangamba, isang gabi, nagtipon ang mga bata sa ilalim ng buwan. Sa gitna nila si Amara at nagsimula siyang umawit. Isang awit na natutunan niya mula sa kanyang lola. Isang himig ng panalangin at pasasalamat. Kung anuman ang ibigay ng kalikasan, aming tatanggapin. Ngunit kami nananabik, o inang kalikasan, sa iyong ulan, tahimik ang lahat habang pinakikinggan ang awit. Ang kanilang mga puso ay tila nahimok na muling magtiwala, at sa gabing iyon, bawat pamilya ay nagdasal, hindi nang may kasakiman, kundi nang may kababaang loob. Ngunit hindi agad bumuhos ang ulan. Dumaan pa ang ilang linggo ng matinding init. Ang mga tao ay halos mawalan na ng pag-asa. Ang ilan ay nagsabi, baka iniwan na tayo ng diwata. Ngunit muling nagpayo si Mang Doro, ang mga pagsubok ay hindi upang tayo'y iwanan, kundi upang subukin kung kaya nating magtiwala. Huwag kayong bibitaw, at muli nilang pinili ang pagtitiyaga. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog, may kakaibang hangin na dumaloy sa baryo. Ang hangin ay malamig, at ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon sa kalangitan. Ang mga bata ay nagtakbuhan. Itinuturo ang mga ulap. Tingnan ninyo! Ulap! Ulap! Sigaw nila, at paglipas ng ilang sandali, ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa tuyong lupa. Unay isa, dalawa, at maya-maya'y bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao palabas ng kanilang mga kubo. Ang mga bata ay sumayaw sa ulan. Ang mga matatanda ay tumingala sa langit na may luha ng pasasalamat. Ang mga palay na halos mawalan ng buhay ay muling nabasa at tila nagsimulang huminga. Salamat! Salamat! Sabay-sabay nilang winiwika. Si Amara ay nakatayo sa gitna ng ulan, nakataas ang mga kamay at nakangiti. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang pananampalataya at pagtitiyaga ang nagdala ng biyayang ito. Pagkaraan ng ilang linggo, ang palay ay muling bumangon. Ang mga tangkay na nanilaw ay muling nagkaroon ng sigla. Bagamat hindi lahat ay nakaligtas, sapat ang natira upang magbigay ng pagkain para sa lahat. At sa kanilang unang hapunan matapos ang ulan, muling nagtipon ang buong baryo. Habang sila'y kumakain ng mainit na kanin, naalala nila ang hirap ng mga nakaraang linggo. Hindi tayo nagutom, sabi ng isang ina. Hindi tayo pinabayaan, dagdag ng isa, at ang lahat ay sabay-sabay na nagsabi, ang palay ay biyaya, at ang biyaya ay dapat alagaan. Sa gabing iyon, bago sila matulog, tahimik na bumulong si Amara. O Diwata, salamat sa pagbibigay ng ulan. Salamat sa pagtuturo sa amin ng pagtitiyaga. At habang siya ay unti-unting nakakatulog,
Naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na para bang sinasabi, "Anak, natututo na kayo." Sa paglipas ng mga linggo matapos ang malupit na tagtuyot, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Unti-unting bumangon ang mga tao, nakahanap ng lakas sa kanilang pagkakaisa at nagsimulang muling magtanim sa lupaing minsan ay natuyo at nagbitak. Ngunit sa kabila ng bagong pag-asa, may isang damdamin pa ring nananatili sa kanilang mga puso. Ang takot na muling dumating ang sakuna at ang tanong kung hanggang kailan sila susuwertehin. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng baryo, muling bumaba ang liwanag ng buwan at sa gitna ng mga bukirin ay sumulpot ang sinag ng kakaibang liwanag. Mula sa sinag na iyon ay lumitaw ang diwata, ang parehong nilalang na minsang naghandog ng butil ng palay sa kanila. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na tila hinabi mula sa mga sinag ng bituin at ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa at kabutihan. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya at ang kanilang mga mukhay puno ng tuwa at pag-asa. Lumuhod sila bilang pagbati at pasasalamat. "Diwata," wika ng matandang pinuno, "ikaw ang nagbigay ng biyaya ng palay at ikaw rin ang nagsilbing tanglaw sa aming mga pagsubok. Dumating ang tagtuyot, ngunit hindi kami bumitiw. Ano pa ang nais mong ipabatid sa amin?" Ngumiti ang diwata. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bigat ng karunungan. "Mga anak ng lupa, napagdaanan ninyo ang init ng tagtuyot at ang gutom na halos kumitil sa inyong pag-asa. Ngunit napatunayan ninyo na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa aking handog, kundi sa inyong pagkakaisa at pagtitiyaga. Ito ang tunay na aral ng palay." Nagkatinginan ng mga tao at unti-unting pumatak ang luha sa kanilang mga mata. Totoo ang sinabi ng diwata. Sa kabila ng gutom, hindi sila nag-iwanan. Sa kabila ng kahirapan, nagbahagi sila ng kaunting natitira at sa kabila ng pangamba, hindi sila sumuko. Itinaas ng diwata ang kanyang kamay at mula rito'y bumagsak ang mumunting butil ng liwanag na lumapag sa lupa at agad na naging mga butil ng palay. Kumalat ito sa buong kapatagan at ang mga tao ay nakakita ng panibagong taniman na tila isinilang mula sa mismong mga bituin. Ang palay ay hindi lamang pagkain, patuloy ng diwata. Ito'y simbolo ng buhay na kahit maliit at tila walang halaga, kapag inalagaan ay nagbibigay ng kasaganaan hindi lamang sa isa, kundi sa lahat. Tandaan ninyo, ang palay ay hindi dapat ariin ng iilan lamang. Ito'y pamana para sa lahat ng nagnanais mabuhay ng payapa at may pagkakaisa. Dahan-dahang yumuko ang diwata at tinapik ang balikat ng isang batang babae sa harapan. Ang batay anak ng isang magsasakang nagbuwis ng buhay sa gitna ng tagtuyot. "Ikaw at ang iyong henerasyon," wika ng diwata, "ang tagapagdala ng aral na ito. Huwag ninyo sanang hayaang malimutan ang mga luha at pawis na ibinuhos ng inyong mga ninuno." Sa mga salitang iyon, lumapit ang mga magsasaka at nagpasalamat. "Hindi ka lamang nagbigay ng pagkain, diwata," ani ng isa. "Nagbigay ka rin ng pag-asa at aral na magpapatibay sa aming lahi." Muling kumislap ang liwanag sa katawan ng diwata. "Hindi ko kayo laging masasamahan," sabi niya. "Ngunit sa bawat butil ng palay na inyong ihahasik, tandaan ninyo na naroroon ang aking basbas. Ang palay ay magsisilbing tulay ng inyong pagmamahalan at pagkakaisa hanggat ito'y inyong igagalang at iingatan." Sa mga huling salitang iyon, unti-unting naglaho ang diwata. Iniwan ang baryo na may pusong mas matibay kaysa dati. Mula noon, itinuring ng mga tao ang palay na hindi lamang simpleng ani, kundi isang sagradong pamana.
Ang bawat pagtatanim ay sinasamahan ng panalangin ng pasasalamat at ang bawat ani ay ipinagdiriwang ng sama-sama. Ang mga bata ay tinuturuan ng kanilang mga magulang na igalang ang palay. Huwag itong sayangin at huwag kalilimutan ang kwento ng diwata. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng handog na palay at ng diwata ay naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ito'y naging alamat, isang alamat na nagsisilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa tibay ng ugnayan ng bawat isa. At tuwing sasapit ang panahon ng pagtatanim, ang mga magsasakay sabay-sabay na nag-aalay ng simpleng panalangin, nakaharap sa bukirin na tila isang damba ng luntian. Sa kanilang mga mata, ang bawat butil ng palay ay kumikislap tulad ng bituin, mga alaalang iniwan ng diwata, mga paalala ng pagkakaisa, at mga pangakong magpapatuloy hanggang dulo ng panahon. Kaya't sa bawat gabi, kapag humahaplos ang malamig na hangin sa mga dahon ng palay, naririnig ng ilan ang tila bulong ng diwata, mga salitang puno ng pag-ibig at paalala. Alagaan ninyo ang palay, sapagkat sa bawat butil, naroon ang inyong kinabukasan, naroon ang inyong pagkakaisa, at naroon ang alaala ng inyong mga ninuno. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang ang palayan ay kumikislap sa hamog, ang baryo'y mahimbing na natutulog, payapa, busog, at may tiwala sa bukas. Muling sumapit ang panahon ng ani sa baryo. Ngunit ngayong taon, iba ang pakiramdam. Parang mas magaan, mas mapayapa, at mas makabuluhan. Ang mga tao'y sama-samang nagtipon sa gitna ng malawak na palayan. Suot ang kanilang mga ngiting puno ng pasasalamat. Ang mga palay ay tila kumakaway sa ihip ng hangin, kumikislap sa ilalim ng araw, na wari kumakanta ng awit ng kasaganaan. Ang mga magsasaka ay yumuko upang pitasin ang mga gintong uhay. Ngunit bago nila sinimulan, nagdasal sila ng sabay-sabay. Maraming salamat sa biyayang ito, bulong nila. At sa aral na iniwan ng diwata, ang baryo ay muling bumalik sa kasaganaan. Ngunit higit pa sa pagkain, mas malalim ang kanilang nakuha. Isang pamana ng karunungan at pagkakaisa. Hindi na lamang sila basta nagtatanim at nag-aani para sa sarili. Naging kaugalian nila na magbahagi sa mga kapitbahay, lalo na sa mga may pangangailangan. At sa bawat pagtitipon, lagi nilang inaalala ang kwento ng mahiwagang diwata at ng handog nitong palay. Lumipas ang mga taon at ang kwento'y naging alamat. Ikinukwento ng mga matatanda sa mga bata bago matulog ang lahat ng pinagdaanan ng kanilang ninuno. Ang hirap ng gutom, ang pagsubok ng tagtuyot, ang pagdating ng diwata at ang pag-usbong ng palay. Habang nakahiga sa banig ang mga bata, nakikinig sila ng nakapikit. Iniisip ang mga bukirin na tila dagat ng ginto at ang diwata na nakasuot ng liwanag ng bituin. "Anak," sabi ng isang matandang babae sa kanyang apo, "huwag mong kalilimutan na ang bawat butil ng bigas sa iyong plato ay may kasamang pawis at luha. Igalang mo ito, huwag mong itapon, sapagkat sa bawat butil, naroroon ang kasaysayan ng ating lahi." Ang batang nakikinig ay ngumiti at tumango, bagamat unti-unti nang pinipikit ang mga mata. Sa kanyang isip, ang palay ay hindi lamang pagkain, kundi isang mahiwagang regalong nag-uugnay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Samantala, ang mga magsasakay patuloy na nagtatanim taon-taon, at tuwing sasapit ang gabi ng buwan ng kabilugan, nagtitipon sila sa bukirin, nag-aalay ng awit at sayaw bilang pasasalamat. Sinasabi ng matatanda na minsan, kapag tahimik na tahimik
at ang hangin ay dumarampi sa mga dahon ng palay. Maririnig ang tinig ng diwata, mga bulong na puno ng pagmamahal at paalala. Mga anak ng lupa, huwag ninyong kalilimutan ang aking pamana. Hanggat inyong inaalagaan ang palay, mananatili akong kasama ninyo. At kapag naririnig iyon ng mga magsasaka, napapangiti sila at nagiging mas determinado sa kanilang gawain. Habang tumatagal, ang alamat ng palay ay kumalat sa iba't ibang bayan. Ang mga manlalakbay na napadpad sa baryo ay natututo ng kwento at dinadala ito sa kanilang sariling mga lugar. Hanggang sa ang simpleng kwento ng isang maliit na baryo ay naging bahagi ng kultura ng buong bansa. Ang palay ay naging sagisag ng buhay, kasaganaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa mga watawat, sa mga palasyo at sa mga simpleng hapagkainan, ang imahe ng palay ay iginuhit, ipininta at isinulat. Hindi lamang ito tanda ng pagkain, kundi tanda ng kaluluwa ng isang bayan na kahit anong hirap, kahit anong sakuna, ay muling babangon at magtatagumpay. At sa mga gabi ng katahimikan, kapag natutulog ang buong baryo, ang mga kwento ng alamat ng palay ay nagsisilbing duyan ng mga panaginip. Ang mga bata ay nakakatulog sa pakikinig sa mga kwento ng kanilang lolo at lola, at sa kanilang mga panaginip, nakikita nila ang mga bukirin na walang hanggan, ang mga bituin na nagliliwanag at ang diwata na patuloy na nagbabantay. Ganito nagpatuloy ang alamat. Sa bawat tahanan, sa bawat hapag, sa bawat butil ng bigas na sumasama sa kanilang pagkain, naroon ang alaala ng diwata. Naroon ang paalala ng pagkakaisa. Naroon ang pangako ng kinabukasan. At kaya, tuwing may nagsasalaysay ng kwento bago matulog, laging nagtatapos sa parehong mga salita. Mga anak, ang palay ay hindi lamang pagkain. Ito ay buhay. Ito ay pagmamahalan. Ito ay pamana. Huwag ninyong kalimutan ang alamat ng palay, sapagkat ito ang ating ugat, ating lakas, at ating gabay hanggang sa darating na panahon. Sa malambing na tinig ng matatanda, unti-unting napapapikit ang mga mata ng mga nakikinig. Ang kanilang paghingay bumabagal at ang kanilang isipan ay lumulubog sa payapang dagat ng panaginip. Sa kanilang panaginip, ang buong baryo'y nakasuot ng ngiti. Ang mga bukirin ay luntian at sagana, at ang diwata ay naglalakad sa gitna ng mga tao, pinapawi ang kanilang takot at binibigyan sila ng walang hanggang pag-asa. At sa ganoong paraan, ang alamat ng palay ay hindi lamang nananatili sa kwento, kundi patuloy na nabubuhay sa mga panaginip, sa mga puso at sa bawat butil na bumubusog sa kanilang buhay araw-araw.